morning sa inyong lahat, mga kaibigan. Papunta po tayo sa farm sa San Vicente, Barangay San Sebastian, San Vicente, Ilocos Sur. Mag-harvest tayo ng mga hito at titingnan natin yung mga tanim natin na lettuce kung ano na yung improvement. Kasi tinanim natin ng 1 week. So after 1 week, bibisitahin natin kung malalaki na. Okay? Let's go! Mga Chico, daming bunga. Chico. Magandang araw po sa inyong lahat. Bibisitahin po natin tong tinanim natin na mga lettuce 1 week after na may transplant po sila. Ito na po, medyo lumaki na. One week, mga 3 weeks pa pwede na itong i-harvest. Ito pa yung mga asola na ginagamit namin pang alternate sa mga pakain sa hito, tilapia, saka mga manok. Ayan, para po makatipid tayo. Kung minsan minimix namin yung feeds. Siguro mga 60-40, 60% yung azola, 40% yung feeds. Kasi rich in protein po tong azola. Ayan, ang ganda nila. Yan, kukuha po tayo ng pampakain sa mga manok natin. Gusto po ng mga tilapia kasi malakas din sa protina itong azola. Marami na po magbebenta itong azola, siguro mga 50 pesos per kilo ang benta nila. Yan.
Yun, kailangan natin palabasin tong mga manok. Pag alas 10 na, so pwede na natin palabasin. Para mainitan sila. Magkakain ng mga... magkahanap na sila ng makakain. Kailangan mga 10 o'clock natin sila palabasin mga kaibigan, kasi pag maagang maaga may hamog pa yung mga damo, so pwede silang makakain ng mga insekto na makakasama sa kanila. At least pag 10 o'clock mataas na yung araw, yung mga insekto na medyo harmful sa kanila bababa na sa lupa, hindi na sila akit sa mga damo-damo. Ayan o, naghahanap na po sila ng makakain. Saging galing Davao. Palawan Sakura. Ito binili lang namin ng buto pa ito. Kami na yung nagpatubo. Siguro ano na to, mga 6 months na to. Palawan Sakura. So ito yung mga sola. Yun. Pakain sa tilapia, alternatibong pakain sa tilapia. Yan po, gusto ng mga hito. Yan, NFT system, nutrient film technique. Lalaki na po itong mga lettuce natin, so siguro after 3 weeks pwede na to. 1 week na po sila ngayon, so 30 days po kasi yung cycle nung lettuce bago i-harvest. Mga kangkong pwede na natin ilipat dun sa grow out. Kangkong, ito yung mga grapes natin mula nung tinamaan nung bagyong Egay. Medyo nahihirapan na silang nakaka-recover, pero pinipilit namin silang i-revive, pagandahin. Nalagyan na rin namin ng mga pataba, nag-spray na rin kami para sa mga insekto, so hopefully babalik din yung ganda nito. Saka sa hito, gusto nila yan yung asola, so mayaman sa protina. Ayan po. Si Boy, ang makulit na aso. Saka si Brownie.
saka si Brownie. Ayan. Wala na yung mga pusa rito kasi sa kahabol ng mga aso. Yan, dito na sila kumakain kasi pag dito sa baba, hinahabol kasi ng mga aso eh. Lalo na yung brown na si Brownie. Kaya dyan namin sila pinapakain. Ito naman is pak choy, Chinese pet choy. Mga 1 week pa bago ilipat sa grow out. Ayan, nailipat na lahat natin yung mga seedlings ng kangkong. Pwede na natin ilagay sa grow out area para tuluyan na silang lumaki. Ayan, i-transfer na natin sa growing cup yung mga seedlings ng kangkong. So, ilalagay naman natin sila sa grow out area para sa kanilang tuloy ang paglaki. Ayan, tapos na po natin ilipat sa grow cup itong mga seedlings ng kangkong. Ililipat na natin sila sa grow out area para tuluyan na silang lumaki ng lumaki. Ito ba yung aeration system niya para sa dissolve oxygen ng mga tilapia. Ayan. Dito magagaling yung air papunta rito. Ayan, papunta sa ayan na yung mga manok ko. Alam na nila kung anong oras sila kakain. Kaya papasok na sila. Kahit hindi mo tinatawag, pumapasok sila ng pusa. Ayan.
Mabilis lang po lumaki itong kangkong na to. Siguro after 3 weeks malalaki na sila ito. Pwede nang kumuha. Pwede nang i-harvest. Ang kagandahan kasi dito sa kangkong, kahit harvest ka ng harvest, tutubo at tutubo naman ulit. So saka madaling alagaan. Tapos na po natin pinakain yung mga tilapia at hito kanina ng asola. So papakainin naman natin sila ng feeds. Alternate po sila. Asola saka feeds. Feeds naman ngayon. Papunta dito sa pinaka-vacuum niya para control po yung hangin na lalabas.
Ayan, dine-drain na namin tong isang butas na may hito. Conical bottom po ito dahil ito para makikita nyo yung mga dumi ng hito sumasama pag drainage natin. Yan po ang kagandahan pag conical bottom yung conical bottom yung baba ng concrete tank natin. Yan po siya, sumasama yung mga dumi na nade-drain. Ganyan po kaganda pag yung fish tank natin ay conical bottom yung pagkagawa. Ayan, sumasama siya. Ayan, malapit lang madrain yung tubig. Isa rin sa advantage ng may fish tank, madali pong i-manage. Madali ka rin mag-harvest pag ganito setup. Kaya pansinin nyo po, wala siyang mga dumi na naiwan sa gilid-gilid. Lahat sumasama pag drain natin. Yan ang kagandahan pag yung bottom niya is conical pababa. Ayan, na-drain na po natin yung tubig. Harvest na tayo.